What is up mga kadwa? So, ba't ang liwanag ko? Another talk about Amy Marcos. Kasi napanood ko yung interview niya dun sa TV5 and actually basa-basa ako ng mga comment. Um, Gusto ko lang i-share yung take ko rin. Kasi sabi dun sa comment na bumaliktad nga daw si Amy Marcos sa pamilya niya or kay brother niya. Um, hindi daw malayo na babaliktad din daw siya sa mga Duterte kasi nga daw blood is thicker than water. Ngayon sa akin hindi actually ako naniniwala doon. It's an old saying na it's blood is thicker than water. Maybe in some instances, pero hindi ko kino-consider na lahat actually. Um, I know na uh, na anong tawag doon, na kung yung ugali ng halimbawa father mo or kapatid mo ay matapang, the more likely na magiging ganun ka, no? But for me, hindi ko pwedeng ipasa yung kasalanan ng magulang, kasalanan ng kapatid, doon sa tao mismo. Unless, kasi for me, it is unfair. Uh, sa inyong magkakapamilya, di ba? Meron din naman talagang at least na iisa or isang iba yung ugali. So you cannot really generalize na ang ugali ng isang tao or ng isang pamilya ay pare-parehas. And for me actually, hindi blood is thicker than water because I'm for the truth. Kung halimbawa nagkamali yung kapamilya ko, gumawa siya ng kasalanan, kakampihan ko yung ginawa niya ng kasalanan. Kasi, kailangan i-disiplina mo din. Ha? Hindi porke kapatid mo, hindi porke kapamilya mo ay anong tawag doon? Ay dedepensahan mo na. Ha? Hindi 'yun magandang ehemplo para sa akin. So, blood is thicker than water. For me, that's an old saying. But it is applicable to some instances. Tapos, ayun nga, I really think na I really believe na si Aimee is totally different. I actually believe na si PBBM ay may magandang puso. Nga lang, wala siyang bayag. Hindi siya, nagpapapekto siya sa nakapalibot sa kanya na baluktot ang pag-iisip. So, yeah, for me, I'm gonna give chance to Aimee Marcos. Whether political play lang ng ng mga Duterte yung pag-endorse sa kanya, ng PDP laban yung pag-endorse sa kanya, whether ayun nga laro lang nila or hindi. I think I'm gonna root for her. Reason being is ayun nga. I mean, sa akin lang ha, sa akin lang. Kasi yung iba kasi porke kapatid niya si PBBM. Parang nilalahat na nila eh. I mean, parang iniisip nila ganun din yung pag-uugali. For me, it's not. It's really unfair na ganun yung pag-judge sa tao. Ha? But siyempre, hindi ka mag-aantay na, halimbawa, magiging presidente siya, tapos magnanakaw din siya. Huwag kang mag-antay. Like what I said, at kagaya ng sabi ng iba, maybe for now, Marcos, the highest position that they can get through Aimee Marcos is yung senador. And whether magagamit siya ng PDP laban or Duterte or hindi, ayun, I'm gonna give her a shot. What do you think? Ha? What do you think? Huwag tayong baluktot kasi mag-isip, no? Ganito rin actually sa mga Duterte. It doesn't mean ang galing ni Tatay Digong. It doesn't mean ang galing ni Sara. Ha? However, the thing is, more likely na ipagpapatuloy ni Sara yung programa ng kanyang tatay, it is more likely na yung leadership ni Sara is same sa tatay niya. But it doesn't confirm 100% na ganun nga siya. But the fact na magkapamilya sila it is more likely. Ganun din nga sa Marcos na kung walang bayag si PBBM, siguro more likely ganun din si Amy Marcos. Wala siyang paninindigan. Pero we cannot 100% confirm until proven. So, yun ang take ko, ha?
Ngayon kasi talagang better naman ang mga Duterte. Ha? Better ang mga Duterte kung go-vote natin si Sara sa pagka-president sa 2028. Better yung lineup ng Duterte, yung PDP laban, compared sa ngayon. So, dun ako. But I'm not saying, again, na 100%, Sara Duterte can do what his father has done to the country. O, di ba? English. However, right now, kumbaga yung agwat nila dahil sa kagagawa ni PBBM, kung i-rate ko sila 1 to 10, negative yung isa, plus 10 yung isa. Or 10 or plus 10. Ha? So, it's still up to you. I mean, yung PDP laban, lineup nila, magbawas man kayo doon or ano, suportahan pa rin natin yung ano, yung at least majority. Kasi nga, yun yung tutulong sa mga Duterte doon sa Senado, sa impeachment niya, sa mga projects nila kung, uupo sila sa 2028. Kasi, mahirap kung hindi mo kakampi talaga yung mga unless gawin nila PBBM na takutin, patalsikin, mga ganun-ganun. Ha? So, ayun. Magulo na ba? Magulo na ba? So, I guess bottom line, what I'm saying is PDP laban, tapos i-consider nyo yung iba. Ha? Consider nyo yung iba. Alam ko naman na sa inyo ay hindi talaga straight. Halimbawa na lang, tatanggalin daw si Lito Lapid, tatanggalin daw si Kibuloy. Ha? You can assess yung other candidates na ini-endorse nila VP Sara ng PDP laban, kagaya ni Amy Marcos, kagaya ni sino pa ba? Meron pa eh. Pero yun nga, i-check nyo talaga kung sino ang feel nyong tama. I think we can both use yung, or maybe utak na lang, wag na lang sa puso. Kasi kapag ginagamit natin ang puso at naaawa tayo, doon tayo napapahamak eh. So, when it comes to politics, I think, na lang, utak ang gamitin, ha? Wag puso. Pahamak lang tayo dyan. Alright, mga kadwa. Peace, and I'm out.